So, ang pag-aaralan po natin ngayong gabi, ano lang din, continuation lang din nung shinare ni Pastor Lucky at Pastor Nikki. So, shinare ni Pastor Lucky is focus, be and don't be. Then, sinundan ni Pastor Nikki ng refocus. Okay? Ako naman, ang pag-share ko naman ngayon, ang title naman is Testing Your Focus. Oh, hallelujah. Kaya nga blessed na blessed ako sa testimony ni Budoy. Sakto-sakto sa share ko talaga. Ang galing mo talaga ni Lord. So kaya nangyari yon kasi magiging testimony talaga yun, tapos magiging inline talaga sa i-share natin. Ang galing ni Lord, no? So okay lang yun, ka na umiyak. Hallelujah. Mga kapatid kong Kristiyano, aminin man natin o hindi, hindi talaga madali itong landas na tinatahak natin. Akala natin pagiging Christian is para kang nagpunta sa Cloud9, I'm already a Christian, na everything smooth na, lahat maganda na mangyayari kasi Christian na ako. Parang expectation versus reality yun nangyayari, no? Punong-puno ng pagsubok, distractions, frustrations, and disappointments. Tama? This is our Christian walk. This is the reality ng pagiging Christian. Pero para sa mga nananampalataya at umaasa, doon sa mga nananampalataya at umaasa, kasi mahirap talaga eh. Kaya yung sinabi ko kanina, yung pagsubok, distractions, frustrations, disappointments, doon pa lang marami na talagang hindi nagpatuloy eh. Tama ba? Marami na, yung apat na sinabi kong yun, nakakapagtanggal talaga ng focus sa pagiging Christian yun eh. Yung mga pagsubok, testing, ganyan, trials, distractions, daming distractions sa paligid. Frustrations and disappointment. Pero for those na mga nananampalataya at umaasa, nakasama ko ngayong gabi, especially for you. Ginawa ng Diyos itong preaching na to, especially for you. Totoo, special talagang Wednesday service talaga naman. Iba yung binibigay. So para sa lahat ng nananampalataya at umaasa, everything is worth it. Amen po ba? Worth it lahat. Sabihin nga natin, worth it lahat. Amen. Comparing sa goal na inaabot natin. Amen. Kaya talagang worth it. Kaya talagang i-endure natin. Kahit gaano kaibigat, kahit gaano kahirap, kahit gaano talagang kasakit. Nasa isip natin, worth it to. Dahil mas mahigit na wagas yung inaabot naming goal. Oh, hallelujah. So para sa mga lumalaban pa dyan, sa mga nagkakaroon, yung mga lumalaban na meron ng nagkakaroon ng mga questions, tama pa ba itong ginagawa ko? Is this really for me? Kasi nangyari to kay sa mga disipulo ni John the Baptist eh. Tama ba? Everything is okay na, dumating si Jesus eh. Not until nung kinulong si John the Baptist eh. Lahat ng mga nag-question. Even John the Baptist himself. No? Pinapunta niya yung mga disipulo niya, punta nga kayo kay Jesus. Tanong niya kung siya nga talaga. Isipin mo sure siya na si Jesus yung Messiah. Ang gusto ko lang sabihin dito, it's very natural sa ating mga tao na minsan parang nagtatanong-tanong na minsan napapagod-pagod na minsan, oh hallelujah, Jesus is ever, di ka naman niya susumbot. Ano nakaloko ba naman? John the Baptist ka pa naman, binaptize pa ako, tapos ikaw. Hindi ganun eh. Ang sagot ni Jesus sa mga disipulo ni John the Baptist, anong sagot niya? Sabihin mo sa kanya kung anong nakikita mo. Nakikita niyong ginagawa ko. Nabubuhay ang patay, gumagaling ang may sakit. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. So, testing our focus. Let's bow our head and let's all pray. Father God in heaven, Lord, marami pong salamat. Tunay na wagas ang iyong pag-ibig sa bawat isa, Lord. Especially sa mga sandaling ito. Thank you, God, sa pagyakap mo, sa assurance that you're always with us. That you will never ever leave us and you will never ever forsake us. Marami pong salamat. Right now, God, hinihingi ko muli ang iyong pangunguna. Itago niyo po ako sa inyong likuran, ang inyong kaluhalhatian at kapahayagan, revelation at rema lamang na makita ng bawat isa. Sa iyo po ang kapurihan at kaluhalhatian. In Jesus' name, and everyone say, Amen. Alam mo kasi, pag nakafocus, yung mga camera natin, nakafocus, yung mga vloggers natin, napaka-importante na nakafocus yung mga lens natin. Tama ba? Kasi kahit gaano kaganda yung pinapakita mo, kung out of focus naman, malabo, magulo. Tama? Pag wala sa focus, malabo, di ba? Magulo. Sa lahat ng aspeto ng buhay. Kapag wala sa focus, malabo at magulo. Kapag hindi malinaw, Christians, kapag hindi malinaw
madali magbago yung commitment. Kasi hindi clear eh. Tama po ba? Hindi ka nakafocus sa goal, hindi ka nakafocus sa promises and word ni Lord, ang daling mabago yung commitment natin. Kapag maganda ang lahat, okay. Madaling mabago yung dedication, yung passion, yung service natin kapag hindi malinaw. No? If you are out of focus, napakadali. Pag out of focus ka, marami kang gustong gawin at subukan. Ang ending, nakaka-burn out. Tama? Ano sabihin mo? Sinubukan ko naman lahat. Dami ko nang ginawa. Yeah. You will feel frustrated kasi parang walang nagwa-workout. Tama? Napakadaling matangay ng mga temptations at offer ng mundo. Ang isang Christian na wala sa focus, ay maniwala ka, operan lang yan ng isang medyo maganda-ganda. Napakadaling ipagpalit ang pananampalataya. Napakadali sumuko sa buhay. Nasasabi ko to kasi, sabi ko nga kasi AJ, 18 years lang Christian, hallelujah. Ako naisip ko, 19 na pala. 19 years na. Ang dami na naming Christian na nakasama, nakasalamuha, hallelujah. No? Totoo naman. Hindi naman to sa pagbabrag nga, sabi. Pero sabi ko sa sarili ko na, Lord, I'm proud that I'm still here standing strong, masasabi ko. Na talaga namang unshakable and immovable. I declare that in Jesus' name. Masaya. Doon nakakalungkot din kasi marami na tayong nakasalmuha. And itong preaching na to is dedicated para doon sa lahat ng mga nanghihina. Nakakalungkot lang dahil hindi lang naririnig to. Pero sabi ko nga matalino naman si Lord eh. Minsan ginagamit niya yung mga hindi magagandang pangyayari sa ibang tao para matuto ng lalo, mas tumibay yung mga nagpapatuloy. Amen? Eh one day, hindi naman natin alam eh. One day, God will restore them. We've been praying for them every day. Lagi-lagi. Every intercession, we've been praying for them. So, hindi malabo mangyari na isang araw, magbabalikan talaga at maglalakasan sila. No? And by then, iulitin ko ulit tong preaching na to. Andito na sila. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. So, yung verse natin is Hebrews chapter 12, verse 2. Alam na natin to. But this time, let's take its amplified version. Sabi po dito, looking away. Hey, Christians, this is for us. Sabi dito, looking away from all that will distract us. Huwag mo raw pansinin yung mga nagdi-distract. Focusing our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of our faith. Kita mo si Jesus, Jesus is the first incentive for our belief. Grabe naman. Alam niyo yung incentive? Kapag na-hit niyo yung quota, yung goal, di ba may incentive? Sa atin daw na naka-fix yung mata sa Panginoong Jesus, siya mismo yung first incentive natin. Why? As your eyes are focused to Jesus, ang lapit-lapit niya. Naramdaman niyo habang nag-worship tayo, parang habang kinakatawi lagi, talaga naman parang lagi na, hindi, habang kinakanta natin yung lagi kanina, parang feeling ko talaga, si Lord talaga, parang dito siya, parang it's very intimate and very personal. He is here. He's the first incentive for our belief and the one who brings our faith to maturity. Kaya yung iba hindi nagmamature yung faith. No? Kasi nagsimula, nakasama si Jesus, nagsimula sa pananampalataya, tapos banda roon nagtapos sa sarili ng gawa, sarili ng diskarte, sarili ng pananampalataya, sarili ng alam, dami ng alam. Kaya hindi nagmature. Sabi po dyan sa verse na yan, si Jesus lang. Jesus daw, who for the joy of accomplishing the goal, kita mo to ha, ito pala yung tama, para ma-accomplish natin yung goal, kailangan talaga may joy. Kita mo, anong klaseng joy to ha? Set before Him, endured the cross, enduring the shame. Kapag ikay nakafocus sa ginagawa mo, kahit sakit, kahit kahihiyan, tuloy-tuloy ka lang. Ito si Jesus mismo to. He endured the cross. Why? Because He have joy in His heart. Dahil alam niya, kapag magagawa niya to, ma-fulfill ang kalooban ng Ama, maliligtas ang marami. Ito yung puso ni Jesus, kaya niya na-endure. And right now, if you are focused to the goal, yes, maraming pagsubok, yes, maraming testing, pero yung joy mo, nandun sa accomplishment ng goal natin. Your joy is, alam mo, one day you will reach kung ano man yung tinatahak mo, kung ano yung goal na sinat ng God para sa puso mo. Oh, hallelujah.
and sat down at the right hand of the throne of God, revealing His deity, His authority, and completion of His work. Ang nakita ko dito mga kapatid, we are really commanded to keep our eyes focused on Jesus. Ito po isang utos talaga. Na kung talagang gusto natin na hanggang dulo, makapag-press on towards the goal, we need to keep our eyes focused on Jesus and Jesus alone. Hindi pwedeng kung saan-saan tayo tumitingin. There is no other way for us to reach our goal, which is Christ-likeness. Ito na yung sinasabi. This is our ultimate goal, ang maging katulad ni Kristo. And there's no other way for us to reach that unless we fix our eyes focused on Jesus. Now, as we fix our eyes to Jesus, kita mo to we will learn. We are learning. Tama po ba? Kung meron kang pinapanood na isang tao, influencer, whatever, you're learning. Tama? Pag lagi mo pinapanood yung isang tao, natututo ka kung anong ginagawa niya. Ako, ang laman ng reels ko ngayon, puro tungkol sa mga nagbubuhat-buhat. Don't stop hanggat hindi ka pa masarap, sabi. Puro ganun. But I'm learning. Natututo ko sa mga tamang form, mga tamang edad. Ganito pala dapat. Ganito pala dapat. You're learning because you're watching it. Tama po ba? Kung saan ka nakafocus, natututo ka. So if we are focused on Jesus, we are learning and we are adopting His traits. Tama? Kung sino lagi mo sinasamahan, nagiging katulad mo. Tingnan mo to, kung ano yung mga uso dati, kung yung mga tropa mo sa school, kung lahat nagve-vape ka na rin. Imposibleng hindi. Kung lahat ng sinasamahan mo, nagsisimula sa P yung salta, nagtagigitna, may P, sa dulo may P, ikaw rin banda-banda rin, magkakaroon ka rin ng ganun, tama? Kung sino lagi kinasamahan mo, na-adapt mo yun. Kaya nga, it's very important mo lagi as Christians every day. Umaga pa lang, see who Jesus is, commune, basa ng word, pray, worship. Why? Kasi as we focus to Jesus, na-adapt natin kung sino siya. Eh, yun naman yung goal natin, Christ-likeness eh. We will learn about His faith. Ako talaga, kung meron talaga akong ina-idol na naging tao, si Jesus po yun. I'm so super talaga ako sa kanya, hangang-hanga. Sa faith niya, kung paano siya lumalakad sa pananampalataya. Sa power na meron siya, sa authority, at higit sa lahat, sa love na meron si Jesus. Amen? So as you fix your eyes to Jesus, you will learn that. Magkakaroon ka rin ng faith na katulad ni Jesus. Faith na parang imposible, nakakalakad sa tubig, nagpapakain ng libo-libo. Hallelujah. Kaya natin gawin yun? Si Jesus naman nagsabi. Sabi niya, di ba? Yung inagawa ko ay kaya nyo rin gawin at higit pa. Hallelujah. Bakit higit pa? Dahil sabi rin Jesus, kasi ako'y babalik sa Ama. Ang gusto niyo sabihin, magagawa niyo higit pa. Alam niyo bakit? Kasi may backer kayo sa langit. Pupunta ako dun. Oh, hallelujah. Ang lakas. But the reality is this. The enemy will always try to steal, to kill, and destroy. Sabi yan sa John 10:10. Huwag natin siya sisihin. Job description niya yun eh. Tama? Ayun ang job description niya sa kontrata niya. To kill, to steal, and to destroy. Gagawin niya ang lahat para mawala tayo sa focus sa Panginoong Yesus. As in lahat. Dati-rati. Hindi totoo. Kung isipin ko lang, pag i-reminisce ko lang yung mga taon na mga lumipas-lipas, kaya kahit ako personally, ilang beses na. Alam ko na maraming beses na rin na, buti na lang, Lord, nakakapit-kapit pa ko. Hindi totoo. Ina-analyze ko yung buhay, mga nakaraan. Napakaraming beses din palang inalaw ko yung pandaraya, pang gustong pagnanakaw, pagpatay, pangwasak. Hindi lang naman yan, basta yung mga material things or whatever. Unang-una ninanakaw sa atin, joy. Nakawang ka ng kagalakan. Peace, love, lahat yun. Yung fruit na yun, fruit of the Holy Spirit, ayun ang ninanakaw sa atin.
patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Kasi pag nawala yun, ang hirap na maglingkod. Akala ba natin na ninanakaw lang sa atin, mga pera-pera lang, mga opportunities? No. Unang-unang ninanakaw ng demonyo sa atin, yung mga traits na yun, character ni Jesus na natutunan natin kay Jesus, ninanakaw rin sa atin. Huy! Kaya kailangan natin ilaban araw-araw ang ating pananampalataya. Don't settle sa yesterday's strength. Don't settle sa grace yesterday. Sabi, there are new every morning. New every morning. Alam niyo yung mystery ng mana? Yung mana, araw-araw yung kuha nila eh. Hindi sila pwede gumawa ng for 2 days. Alam niyo ba yon? Yung pag gumawa sila ng for 2 days, yung kinuha nila, mabubulok, uuurin. Ito ang prinsipyo ng Diyos. Kaya nga sa prayer yung tinuro ni Jesus, give us this day our daily bread. Not weekly bread, not monthly bread, daily bread. The only exception sa mana is pag Sabado. Doon lang sila allowed kumuha twice. Kasi pag Biyernes. Kasi sa Sabbath day, walang bagsak ng mana. Ang utos sa kanila, kumuha ka ng twice. Oh, hallelujah. So araw-araw ilaban mo. Araw-araw God wants us to draw strength from Him. To draw the new grace that God has prepared for you. Alam mo kaya maraming Kristiyanong nanghina at nawala? They just settled sa anointing kahapon. They settled sa grace kahapon. Sa power kahapon. Hindi nga ganun yung laban. And the more na tinatayuan natin sa faith, minsan parang wala nangyayari, tama ba? Minsan parang mas tumitindi yung opposition. The more you have faith, the more na tumitindi. The more na parang walang nangyayari. Pero for sure, you will witness the victory that God will give you. Sa mga hindi hinto. Sa mga hindi out of focus. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Therefore, we do not become discouraged. We do not become discouraged, utterly spiritless, exhausted, and wearied out through fear. Though our outer man, etong labas natin, mukhang nanghihina, is progressively decaying and wasting away dahil sa mga problema, dahil sa mga pagsubok. Yet our inner self is being progressively renewed day after day. Mukha mang kanlugi sa labas. Pero dahil nananampalataya ka, hindi mo alam, palakas ka ng palakas sa loob. Ako, nag-preach ako sa harap ninyo, pero alam niyo naman lahat, ang bigat din ng mga pinagdadaanan ko. Pero alam mo, ang galing, ewan ko ba? Sabi ko nga maganda eh. Talagang ginagamit din ni Lord lahat para sa ikatututo natin. Ang dami, mas ang laki ng natutunan ko sa season na ito talaga naman. Totoo naman. I've learned agape kind of love. As in. Now, kabila man yung pinagdadaanan, huwag kang masiraan ng loob. Nanghina man ang ating panlabas na katauhan dahil sa mga atake sa atin. Minsan alam mo, hindi mo kailangan magpaka-plastic. No? Kapag medyo na-atake ka, kapag medyo tinamas, si Buddha nga na corrupt. Not is that short for us, tama? To feel the pain, to feel the emotion, na minsan mag-break out, mag-umiyak, untog ulo sa pader. Alam mo, minsan natural sa atin, tao tayo, nararamdaman natin yun. Kaya nga sabi niya, nanghihina man yung panlabas na katauhan natin. Minsan nagkakasakit tayo. Palakas naman ng palakas yung spiritual na buhay natin. Hey! Oh, hallelujah. Alam mo bakit? Sinusubok lang yung focus natin. Buddha, sinubok lang kung gaano ka-focus. Ganun talaga. We're standing up in faith. We're declaring our faith. We're declaring good things. Amen? Sabi nga kung yung ginto nga pinapadaan sa apoy just to prove if it is pure. If it is pure, much more daw sa our faith. Tama? Dumadaan daw sa matinding trials. Para malaman kung totoo yung pananampalataya. Madali kasi mag-declare. Ang daling tumayo sa pananampalataya. Ang gaganda na sinasabi natin.
Taniman mo! Totoo naman, maganda. But you will never know kung totoo yung sinasabi mo unless you will undergo trials. Tapos lalabas ka doon na, oh. Kasi yung ginto, pag dumaan sa apoy, alam ni Hans yan, pag ginto, pag dumaan sa apoy, nagiging pure. Nawawala impurities, nagiging talaga naman dalisay. Oh, hallelujah. And right now, church, those trials na pinagdadaanan natin ngayon is making us pure in faith. Ang final product natin is mas malakas na ikaw. Mas malakas na pananampalatayang ikaw. A different version of you. Those impurities, yung mga doubt, yung mga inaalis na Lord yung mga weaknesses, yan. Yung mga hindi natin maalis dati. Dahil sa mga pagsubok na to, naalis natin Totoo yun. Hey. Di ba, no? Minsan kung hindi ka dadaan sa matinding pagsubok, hindi mo i-give up yung mga bagay-bagay na ayaw mo i-give up, no? Huwag mo nang antayin i-break ka ni Lord. Kasi pag si Lord nag-break, masakit. So ngayon, if you have chance to meditate, to analyze yourself, mga pinapag-give up ni Lord sa'yo, huwag nang matigas ulo, i-give up mo na. Huwag mo nang antayin na sa dulo-dulo, talaga namang halik ka sa mukha mo sa lupa. No? Ang masakit dito, pagka-break sa'yo, hindi ka nakabangon na. May mga ganun po Nang after ng breaking, hindi na kayang bumangon ulit. But for those, nang after ng lahat ng mga breaking, mga pagsubok, pero nananatili, nagpapatuloy. Hallelujah. Kanina, pinag-usapan natin, gold lang. Alam niyo ba yung diamond? Alam niyo ba kung paano nabuo yung isang diamond? Ang diamond, galing lang yan sa carbon. Tama? Carbon. Alam niyo yung carbon? Sa mga uling carbon yan, di ba? Carbon lang yun. Pero dahil sa tindi ng pressure sa ilalim ng lupa at tindi ng init, sobrang ilang 1,000 degrees at tagal ng panahon na pressure, yung molecules ng isang carbon na kalat-kalat dahil sa pressure at init, nag-i-intact, no? Sobrang nag-i-intact ng gusto at nagiging diamond. Oh, hallelujah. So, tingnan mo yung katabi mo. Ano kaya? Gold ba yan o diamond yan? Oh, hallelujah. Mas matindi yung pagsubok sa mga diamonds Tama? Pero mas mahal yung diamond, no? Mas mahal ba yun, Hans? Mas mahal ang diamond. So, mamili na lang kayo. Sino rito gusto maging silver? O, di ba? Or gold? Or diamond? Tama? So, kung matindi-tindi yung pinagdadaanan mo, isipin mo na lang na matindi-tindi kasi product na ginagawa ng Diyos sa'yo. Amen? So, tuloy-tuloy lang. Don't stop hanggat di ka tapos. Hallelujah. Next, focus on what is seen. Unseen pala. Focus on what is unseen. Hey, kasi pag yung lagi ka nakatingin sa mga nakikita mo, nakaka-auto-focus talaga, tama? Isipin mo, Christian, lingkod ako ng lingkod kay Lord, tapos ang hirap-hirap ng buhay ko. Yung mga kasabay ko, hindi naman naglilingkod kay Lord, gaganda na ng mga buhay. Yung mga sindikato, mga demonyo naman, gaganda ng buhay. Ako parang hari ng sablay. Diba? Kasi marami ka nakikita. Sabi 2 Corinthians 4 verses 17 to 18, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes. Ito na naman tayo sa fix our eyes. Fix our eyes on what is, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary. Totoo, lahat ng nakikita natin, temporary. Tama, mali? Ikot mo yung mata mo dito, nakikita natin lahat yan, temporary lang po lahat yan. Even tayo mga tao, temporary lang tayo, no? Basta nakita mo, temporary lang yan. Oh, thank you, Lord. That's why we fix our eyes on what is unseen because it is eternal. Ito raw po yung sekreto. This is our lifeline.
that what is unseen is far more greater than what we see now. Oo, ang hirap ng pinagdadaan natin. Ang hirap ng pinaparamdam sa'yo ng mundo. Ang hirap ng sitwasyon mo ngayon. Ang hirap ng buhay mo ngayon. Kitang-kita mo. But this is your lifeline. Ang hindi mo nakikita, mas higit na maganda. Mas higit na glorious. Woo! And what is unseen is our faith. Faith is the mirror to the unseen. Tingnan mo yan. Diba? If we have faith, nakikita natin yung mga bagay na hindi nakikita ng physical na mata. Amen to ba dyan? Nakakita ka ng sakit, that because of faith, nakikita mo yung healing na binibigay ni Lord. Nakikita mo yung mga kamag-anak mo, mga kapatid mo, mga magulang mo na hindi pa saved, but because of faith, you can see that they are saved. Amen? That's faith. Nakikita mo na hirap yung buhay nyo ngayon, but nakikita mo yung hinahanda ng God na magandang buhay para sa'yo. That's faith. Looking. This is Jesus Christ. Si Jesus hindi yung tumitingin sa sitwasyon. Yung mga disipulo nakita, kailangan ng pagkain ng maraming tao. Ang nakita nila problema. Yung mga tao nakikita yung problema, si Jesus ang nakikita solusyon. Si Jesus yung nakikita yung mga hindi nakikita, mga imposible. Si Pedro, nakita niya, kailangan ng pera. Si Jesus, nakita niya, provision. Pumunta ka dun sa dagat, mamingwit kayong isda, unang isda, makukuha mo may pera. Nakita mo sakit, nakita mo kamatayan, nakita ni Jesus healing at resurrection. Amen? Faith is the mirror to the unseen. Because we do not lose sight and focus to Jesus, eventually all things are falling in its right places and at the right time. As you fix your eyes to Jesus, tuloy-tuloy lang mga kapatid. Mahirap, masakit. Tuloy-tuloy lang. Endure lang. One day, you will see, mag-unfold yung mga bagay. It's all falling to its right places and the right time. Sabi ni God, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Tuloy-tuloy lang. Wag tayo maging kay Lord, mga hipokrito, mga ungrateful kay Lord, na magpapasalamat lang tayo pag andun na. No. Ang totoong may faith, andito ka pa lang sa sitwasyon, pinagpapasalamat mo na yung victory mo. Hallelujah! And that's fixing your eyes to Jesus. Because you know that as you fix your eyes to Jesus, faith yan eh. Ang makikita mo, pag nakita mo kasi si Jesus, makikita mo yung great love ng God. Sabi sa Romans 8:32, kung hindi niya, ito si Jesus na tinitingnan mo, hindi pinagkait ng Diyos. Ibinigay yan para lang maligtas tayo. Sabi sa Romans 8:32, ano pa raw ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa'yo kasama na itong tinitingnan mo si Jesus. Hallelujah! So that's your faith. So blessings, all kinds, will surely overtake you. Sabi yan sa Deuteronomy 28, no? You will be overtaken by blessings. Hindi po talaga tayo nag-chase after blessing. If you chase after blessing, yung blessing ang bilis tumakbo. Hello? Sa dulo ka na ng buhay mo, hindi mo maabutan. Totoo? Totoo. Gusto mo malaman kung gaano ko totoo? Punta ka doon sa Ortigas, sa Makati ng rush hour. Di totoo. You will see people. Punta ka ng rush hour sa Commonwealth. Maaawa ka talaga kung paano nag-rush lahat ng tao. Everyone is rushing. Ang hirap. Yung iba, umaalis ng madilim, umuwi madilim. Yung iba, umaalis ng tulog pa yung mga anak. Pagbalik, tulog na. At kung kasipagan lang sa buhay ang solusyon para sa magandang buhay, hindi sana lahat ng masipag mayaman. Ang pinakamayaman, alam mo kung sino? Yung mga construction worker. Sila talagang batak na batak. Di kailangan mag-gym. Gagandang katawan. Hindi, totoo. Pero hindi nga yun yung sukatan. Ang sukatan kung gaano ka nakafocus sa Panginoon. And He will put you in the right place, at the right time, in the right situation. Hindi sinabing magpapakatamad-tamad ka lang na para si Juan Tamad. Hindi ganoon. As you fix your eyes to Jesus, dadalhin ka niya sa inihanda niya para sa'yo. I want to share to you this one story.
na no-overlook natin sa Bible. Ang ano natin dito is, God sees the unseen. El Roi. Ano ibig sabihin El Roi? The God who sees. Why? Oftentimes, mga kapatid, we feel insignificant. We feel worthless. We feel na, ano lang ako, pawn. We feel like, alam mo sa Squid Game, yung mga unang namamatay? alam mo yung pang marami lang ng tao, pampaka-crowd lang? Yung minsan ganun yung feeling natin na alam mo, kahit naman mawala ako ngayon, wala makakapansin. Kasi I'm so insignificant, I'm so little. Tama? Minsan ganun na yung feeling natin na wala tayong kwenta sa mundo. And this is a story that's often overlooked sa Bible. Story po to ni Hagar. Kilala niyo si Hagar? O diba, ang tagal magantay ni Abraham ng kanyang anak. May promise si Lord, ang tagal. Sabi ni Sarah, nainip, meron akong slave, may alipin ako, Hagar, sipingan mo. Baka dito, manggagaling. Kasi sinipingan naman. Ano magagawa ni Hagar? Alipin yun. Wala siyang say. O di nagpasiping, nagkaanak, ni Ishmael. Nung buntis pa lang, si Sarah galit na, tama? Minamaltrato si Hagar. Kaya lumayas siya. Hindi pa pinapanganak si Ishmael, buntis pa lang siya, lumayas siya. Then, punta natin yung story sa Genesis 16. Tatagpuan siya ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, Hagar, anong ginagawa mo dito sa disyerto? Ano yun? Therefore, after Hagar used another name. Ang sabi ng Diyos sa kanya, Hagar, bumalik ka. Ito na yung last time. Bago yan, sabi ng God kay Hagar, Hagar, bumalik ka. Huwag kang mag-alala. Yung tiyan, yung bata sa sinapupunan mo, i-bless ko rin yan. Maraming lahi din ang manggagaling dyan. Bumalik ka doon sa master mo, magsilbi ka doon, mahalin mo sila. Alam mo, sabi ni Hagar, yan na. Sabi ni Hagar. Thereafter, Hagar used another name to refer to the Lord who had spoken to her. She said, You are the God who sees me. She also said, Have I truly seen the one who sees me? Isang insignificant na tao, slave, na buntis, wala nakakwenta-kwenta, feeling niya, alam mo kaya siya pumuntang wilderness? Papakamatay na siya dun Ang gusto kong sabihin sa inyo dito, si Hagar hindi main character. Si Hagar hindi main character. Insignificant. Pag namatay nito, wala maghahanap. Slave. Napag-utusan lang naman niya Feeling niya wala nang nakakita sa kanya kasi nga wala naman siyang status sa buhay. Wala siyang say. Kumbaga, libre lang, nalipustahin siya ng mundo kasi nga worthless. Ang unfair ng mundo. Minsan ba nasabi mo na yan? Ang unfair naman ng mundo. Hindi ko naman pinili na dito ipanganak sa pamilya ko. Panood nyo na ba yung The Breadwinner is? Pero ang Diyos, kailanman, hindi nagkakamali. Ang kailanman hindi ka papabayaan. Kailanman hindi ka iiwanan. Sabi sa Bible, sa sinapupunan ka pa lang, kilala ka na ng Diyos. You are not an accident. Hindi ka worthless sa paningin ng Diyos. And God wants to tell you right now, whoever you are, wherever you are, whatever situation you may be into right now, feeling mo man ay nag-iisa ka at tila walang nakakakita ng pinagdadaanan mo, God sees you. Nakikita ka ng Diyos. El Roi is with you. Akala mo, sinosolo mo lang yung problema mo. Akala mo, nagpapakalakas ka lang na hindi, kailangan ko maging malakas kasi kung hindi ako magiging malakas, wala na. Wala namang may alam ng pinagdadaanan ko. Wala namang akong nakakausap, wala akong kaibigan, wala akong... I want to tell you right now, God sees you. El Roi is with you. The God who sees. Tandaan mo yan, kapatid. Lakasan mo ang loob mo. Keep your eyes focused. Because God sees you. And God is not done with you. Hallelujah.
Di pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Palamahan si Lord. Totoo yan! It's not over till it's over. Never say never. Hindi pa tapos ang storya ng buhay mo. Oh, hallelujah. Sabi sa Philippians 1:6, favorite verse ni AJ ito eh. And I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus return. Hallelujah. Tatapusin ng Diyos ang sinumulan niya sa buhay mo. Hindi ka niya iiwanan dyan sa gitna ng kahirapan na yan. Hindi ka niya iiwanan dyan kung saan parang di mo na alam yung nangyayari. Hindi ka niya iiwanan kung kailang mahirap at mabigat. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy yung lakad. Tuloy-tuloy yung lakad, tuloy-tuloy yung journey, tuloy-tuloy yung tiwala. Ilalabas ka ng Diyos dyan. Through the fire, through the water, through the lions den, ilalabas ka ng Diyos dyan. Tuloy-tuloy lang. You are not behind in life. You are exactly where you are. You are exactly where you need to be for God to show His next move. Hallelujah. Hindi ka behind. Wag mong, hindi, bakit kasi sila nauna na sila? Wag mong hanapin yung storya ng buhay mo sa storya ng iba. Sabi nga sa gym, huwag kang titingin sa iba. Di totoo. Pag kinumpara mo yung progress mo sa iba, wala na. Talo ka na agad. Ang kalaban mo lang sarili mo. Amen? Oh, hallelujah. Let God work in your life as you keep your focus in Him. Hayaan mo na mag-work si God. Minsan hindi maganda, minsan hindi masaya. Hayaan mo ang proseso ng Diyos. Magpaproseso tayo. And no looking back. Sabi ni Jesus, yung nagtatanim daw na tingin ng tingin, ay walang mararating. Tama ba ba? Focus! Oh, hallelujah, nakaka-bless kasi parang simula nung anniversary, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung binibigay ng God sa atin. Susubukan, yes, susubukan. Una, focus, be and don't be. Then refocus, rebuild and renew. Now, talagang kailangan alam mo na talagang tinetest yung focus natin. Yung camera nga, tinetest mo kung naka-focus, hindi. Tama? May testing kung naka-focus. So, don't look back. Sabi sa Philippians 3, yung verse natin nakaraan, forgetting what is behind and straining forward towards the goal. And last, we will close in this. Don't get out of focus. Kasi pag na-out of focus ka, hindi, pastor. Ang tagal ko nang pala, 18 years na akong Christian. Sure na to. Di mo sure. Di mo sure. Sabi sa 1 Corinthians 10:12, wag sabihin ni naman, wag akalain ni naman na siya'y nakatayo na. Baka siya naman ang mabawal. Anong kailangan gawin? Araw-araw. Araw-araw secure salvation. Araw-araw. Focus sa Panginoon. Do your devotions. Araw-araw. Mag-close po tayo sa verse na to. And I love this sa Proverbs chapter 24. Chapter 4. Sabi dito, my child, pay attention to what I say. Listen carefully to my words. Goal na, no? My child. Don't lose sight of them. Let them penetrate deep into your heart. Alam mo, ngayon ko na-appreciate yan. Why? Kasi, sabi ko nga, sa 19 years, 18 years, ang dami natin narinig, dami natin mga nabasang verses, dami na mga rema. Pero ngayon ko lang nakita na sa isang iglap, pwede palang mawala yung lahat. True. No? Kahit gaano ka nakala mo katatag ka na, sa isang iglap lang na ma-out of focus ka, baka ultimo isang verse wala kang maalala. True. Kaya nga, habang okay ka pa, habang nandito pa tayo, lumalaban pa tayo, ano kailangan gawin? Don't lose sight. Don't lose sight of the word. Meditate on it day and night so that you will be careful to do everything written in it and then you will become prosperous and successful. Sabi dyan, let them penetrate. Una sa mga notebook natin,
Pangalawa, papunta sa mga puso natin. Tama? Sabi ni David, di ba? I have kept your words in my heart so that I may not sin against you. Kaya tayo nagde-devotion, kaya natin sinusulat, hindi lang para makapal yung notebook natin. Para lang madali nating maalala, to review, para pumaon, penetrate. Kasi ito na, pag nag-penetrate na sa puso mo, wala na makakanakaw. Oh, hallelujah. For they bring life to those who find them and healing to their whole body. 23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Bantayan mo yung puso mo, kapatid. Tama? Bantayan mo yung puso mo. Why? Pag na-distract yung puso mo, nakaka-out of focus yan eh. No? Sa isip, okay pa eh. Marireject mo pa yung thoughts eh. Sa isip, kaya mo pang kontrolin yung thoughts eh. Pero pag bumaba na sa puso, wala na. Nagiging actions na yan, nagiging ano na yan. Amen? Kaya guard your heart. Guard your heart. Bantay mo yung puso mo. Huwag bigay ng bigay kahit kanino. And next, avoid all perverse talk. Stay away from corrupt speech. Totoo, no? Napinag-aralan natin ng karaan yan, di ba? Yung declaration ng mouth is very important. Sabi niya, no? Avoid perverse talk. Sanayin na natin na magagandang salta, magaganda mga salta ng Diyos, mga promises, declaration, palabasin sa bibig. Kahit gaano kapangit yung sitwasyon. Wag mong, hindi, ano lang to dahil sa bigay ng emosyon. Hindi mo alam gaano ka-powerful yung salta. Malay mo, isang beses mo lang nasabi, nag-activate pa. Tama? Totoo. So, ingat. Perverse talk, corrupt speech. Kahit gaano kasakit sa ulo yung asawa mo, yung anak mo, wag mo sabihin, buwisit ka, demonyo ka. No. Hindi ganun yun. Declaration mo, deklarahan mo. Deklarahan mo ng deklarahan. Oh, hallelujah. Ito maganda. Ito yung topic natin. Look straight ahead and fix your eyes on what lies before you. Straight ahead lang. Diretso tingin. Kaya nga yung kabayo kapag tumatakbo, may ganun eh. Di ba? Ano yung tawag doon? Tapahoho. Nakita niyo na ba yung kabayo na walang ganun pag sumali sa karera? Kung saan sa pupunta yun. Hallelujah. Fix your eyes. Mark out a straight path for your feet. Stay on the safe path. Kita mo may safe path. Alam niyo kung saan yung safe path? Doon sa path na inihanda ni Jesus. Tama? You lead me, sabi niya, in paths of righteousness for your name's sake. Do not turn to the right or to the left. Keep your foot from evil. So ito yung gusto kong iwanan sa bawat isa. Keep your eyes focused, fixed kay Jesus. Testing, andyan yan talaga, hindi mawawala yan sa ating mga Christians. Pero hindi ibig sabihin, pag tinest ka, ibibigay ka. Tama? Hindi ganun yun, ha? Tama na yung mindset na, hindi ako okay ngayon. Parang binibigyan, parang may lisensya ka na magwala. Parang may lisensya ka na sirain mo na yung buhay mo ng sandali. Alam mo yun, yung di ka muna magiging okay, di ka muna magsisimba ng marami kasi hindi ka okay. Di ba ganun tayo? Kapag hindi okay, di mo na sirain ko muna yung buhay ko sandali. Di totoo. Ang hirap, maraming hindi nakakabalik dun eh. Okay lang nasubukan, okay lang naman ma-frustrate, ma-distract, ganyan. Pero siguro nakafocus ka pa rin kay Jesus. Sabi sa Hebrews chapter, ano yung favorite natin? 10:23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Palakpakan si Lord. To God be the glory po.